Ano ba mga posibleng dahilan para masira mga wheel bearing? Matinding lubak, maling driving habits, o poor suspensions? Lahat yata yan sinalo ko eh. Yung kahit madaming lubak sa kalsada, napapabilis yung takbo ko. Hindi mo naman kasi makikita lahat ng lubak na yan, minsan mabubulaga ka na lang. At doon ko lang na-realize na mahina ang suspensions ng Tamaraw ko sa mismong biyahe pa namin. At ito po ang episode 5 ni Jack the Tamaraw FX. Ginamit nga namin si Jack pa uwi ng Bicol. First time ko mag long ride ng ganito kalayo. Magkahalong excitement tsaka kaba dahil luma nga yung sasakyan. Kung makina lang yung pag-uusapan, wala akong nagiging problema. Takbo lang kami ng takbo. At dahil nga sa haba ng biyahe, may mga oras na tulog lang sila. At kapag tulog sila, doon ako dapat gising. Todo ingat naman ako sa pagdadrive. Nag-i-stop over lang kami pag may magsi-CR, o kaya bibili ng pagkain, o kaya para makapag-unat-unat. Yung naging problema lang namin nung papunta ay yung bagong gawang aircon na nasira na nakwento ko nung nakaraang episode. Okay lang naman yun, tolerable pa. Ang importante sa akin yung makina at makarating kami ng ligtas. Yung takbo namin sa biyahe is 60 to 80 kilometers per hour lang, yung kaya ko lang i-handle. Pero sabi nung tatay ko na nakasakay sa likod, tumatakbo daw ako ng mga 100 nang hindi ko namamalayan. Siguro nga nung nasa highway kami pero hindi ko talaga yung napapansin. Basta kahit anong ingat ko, nabubulaga talaga ako ng mga lubak sa Quezon. Simula sa Lopez, Calawag, saka sa Tagkawayan, talaga naman tagtag kami sa loob na sasakyan. Para bang hindi lumalaro yung mga shock absorbers. May mga lubak na akala mo maliit lang pero pag nadaanan mo, lagabog yung sasakyan. Hindi ko na mabilang kung ilang beses yun basta sobrang dami naming nadaanan. Nag-aalala lang ako kay Jack kasi baka magiba yung kaha. Pero nakasurvive siya. Nakarating kami ng Bicol at sobrang fulfilling. Yes! Naihatid kami ni Jack at sobrang nakaka-proud. Sabi ko tuloy, Tamaraw FX is the best car in the world. Pero hindi ko alam, may iniinda na pala siya. Nung nandito na kami sa Bicol, namasyal kami sa Cagsawa Ruins. Yung bahay namin nasa Buhi, tapos yung Cagsawa naman nasa Legazpi Albay. Kulang-kulang 2 oras yung biyahe namin papunta doon. Wala pa rin kami naging problema nung papunta. Nag-enjoy talaga kami sa galaan kahit inabot kami ng gabi. Ganito pala itsura ng Mount Mayon pag gabi na. Makikita mo yung pagbuga ng magma dahil parang umiilaw siya sa dilim, sa bunganga ng Mayon. After nga namin mamasyal umuwi na kami. At dito na nagparamdam si Jack. Lumalagotok yung gulong sa likod. Hindi ako mapakali. Bumaba ako para tignan. Ayun, nakita ko. Sabog ang oil seal. Nagkalat ang brake fluid sa gulong. Hindi ko alam ang gagawin. 9:30 na ng gabi at wala nang bukas na siya para magpagawa. No choice kundi ituloy ang biyahe. Tinawagan ko yung kapatid ko para ipaalam sa kanya na baka masiraan kami. Nang sa ganun, pag hindi kinaya ng sasakyan, gising pa sila para mag-rescue. Tinuloy nga namin yung biyahe pero dahan-dahan lang. Takbong 30 hanggang 40 lang. Para hindi tuluyang madurog para lang makauwi kami. Nasa Pulanggi na kami at konting usad na lang ay makakauwi na kami sa bahay. Tinatansya ko rin pag-apa ko sa preno kasi baka maubos yung brake fluid. At awa nga ng Diyos nakauwi kami. Nakuha sa tiyaga. Kinabukasan, pinatignan ko agad yung sasakyan. May mga kamag-anak pala kami dito na magagaling magmekaniko. Binaklas nila yung gulong kung saan maingay. Ayun, nakita nila yung mga basag na bearing. Yung pala yung mga lumalagotok. Pati yung center bearing, alog-alog na daw kaya pinapalitan ko na rin. Kaya napuwersa yung oil cap dahilan para sumirit yung brake fluid. Ito yung damage na gawa ng mga lubak at mahinang suspension ng sasakyan. Buti na lang alam nila gawin at kumpleto sila sa gamit. Alam din nila yung mga machine shop tsaka kung saan bibilin yung mga pyesa. Habang ginagawa nga nila sobrang nai-stress pa rin ako. Andun kasi yung pakiramdam na baka hindi matatapos agad na magbubus na lang kami pa uwi. Pero nagawa nila kaya sobrang saya ko nun. Kaya sobrang nagpasalamat talaga ako dun. Matapos nga magawa yung sasakyan ay bumiyahe na kami pa uwi ng Pasig at wala akong naging problema. Simula nga nun, inisip-isip ko na kung paano ko re-restore tong sasakyan. Nag-recover muna ako sa mga nagastos galing bakasyon. At nung nagka-budget, inuna ko pinaayos sa mga suspension. Bumili ako ng shock absorbers, KYB Shock Adjust sa online. 3,800 yung pares sa harap at 3,800 din yung para sa likod. Pinakabit ko siya sa talyer, nag-labor ng 3,000. Nung sumunod na buwan, nagka-budget ulit, bumili naman ako ng mulye.
In-order ko ulit siya online. Ang bigat nito, yung nag-deliver L300. Ang bigat din ng presyo, nasa 10,000 left and right. Pinakabit ko ulit sa talyer at nag-labor ulit ng 3,000. Pagkatapos niyan, pahinga muna ulit sa gastos. Sa ngayon, bago na yung mga suspensions ni Jack, napaayos ko na rin yung aircon, maghahanap ulit ako ng pagkakagastosan kay Jack. Ano kayong susunod na ipapagawa ko? See you sa next episode at yan po ang kwento namin ni Jack, The Tamaraw FX.